po, dito na naman tayo po sa isang kagaguhan na naman ni sa Comelec si George Erwin Garcia. Talagang namumuro na ito si George Erwin Garcia. Akalain ba naman ang talunan inupo na mayor sa binrok naman na mayor sa Silang, Cavite. Anong kaya ang budhi nito? Itim bang budhi nito? Bakit niya ginawa yung ganon? Talunan yon. Ang totoong nanalo po si Attorney Kevin Anarna at ang kanyang boto ay mahigit 54,000. So, ang boto naman ni Carranza na talunan ay nasa 20,000. Ay nako. So, ngayon, ang dahilan lamang ay dinisqualify nila si Attorney Kevin Anarna. So, ito pa ngayon ang question dyan. Napakalaking question talaga dyan. Ang isang question dyan ay ginawa nilang pag binras ni Kevin binraso ni Garcia na maiupo si General Carranza. Kilala niyo ba si General Carranza? Si General Carranza po, siya po yung sorry. Siya po yung tao na hepe ng Region 4 Police Office, General Carranza, nang nangyari po ang pag-ambush kay Richard Santillan na si Richard Santillan kasama yung babae, kamag-anak ko pa yung babaeng kasama niya, si Miss Casing. Hindi Kausing, pero Kausing yun. At ang nangyari dyan, inambos nila yung SUV na minamaneho ni Richard Santillan na akala nila nandoon si Attorney Glenn Chong. Kasi maingay kasi noon si Attorney Glenn Chong laban sa Smartmatic. Kaya inattempt nila, pinayari nila ng Smartmatic si Attorney Glenn Chong sa mga pulis ni Carranza. At kasama sa plano si Carranza, si General Carranza. Ngayon, ang suma total, pagkatapos ng investigasyon, ang mga tauhan niya ang nagsiwalaan ngayon at large. Ang si Carranza naman, obstruction of justice lang ang kinaso sa kanya. So, injustice na nga doon sa kasong yun. Ito pa gagawa pa siya ng injustice ngayon. Tumakbo po siya ng mayor sa bayan ng Silang, Cavite. Ngayon, nung tumakbo siya, ang kalaban niya po si Attorney Kevin Anarna na dating mayor. Si Attorney Kevin Anarna, nung siya'y mayor po, ay mamaya kwento ko kung anong circumstansya kung bakit siya disqualified. Ang matindi nito ay talagang binraso. Paano binraso? Itong ginawa ni Erwin Garcia, Albert Renaris, ito pong ginawa ni George Garcia. Ang nangyari kay Attorney Kevin Anarna, habang tumatakbo siya ng mayor, nangangampanya sa Silang, Cavite, ay bigla na lamang, wala siyang kalam-alam, mayroon palang nilabas, hindi man lang siya binigyan ng kopya ng kaso laban sa kanya na pag-disqualify siya. So wala siyang natanggap. Wala na nga siya natanggap, biglang nagkaroon ng desisyon ang Comelec na sa kasong sinampa ni Carranza na disqualification laban kay Anarna. Yung kawawang si Anarna ay walang kamalay-malay. So ngayon, na-dismiss yung kasong sinampa ni Carranza. So ngayon, umapila si Carranza sa NBank, sa Comelec NBank. Pagkatapos nun, ay nanalo si Carranza. At diniklara na disqualified si Attorney Kevin Anarna. Si Attorney Kevin Anarna, na-disqualified siya, hindi niya alam, disqualified pala siya. So nalaman na lamang niya na mayroon palang desisyon na ganun. Kaya ang nangyari, nang makakuha siya ng kopya, tumakbo kagad siya sa Supreme Court. Nagkaroon ng sitwasyon na sinintensyahan siya sa kaso pero hindi niya alam na may kaso siya. At ang kasong yan ay
pinanindigan ng COMELEC at pinroklama ang second placer. Yung pagkaproklama na second placer po, no, Andrea Gueco, si Nabs Vlog, Public Information Channel, Jeko Navarro, ang pagkaproklama kay Mr. Carranza ay sa kabila ng katotohanan na naglabas ng desisyon ang Supreme Court sa isang kaso, sa kaso ni Dato Pax Ali Mangudadato versus COMELEC. Ito naman po kaso sa pagkagobernador sa Sultan Kudarat. Nagdesisyon ng COMELEC, ng Supreme Court na hindi pwedeng makaupo yung second placer sa kasakali na ma-disqualify ang panalo. So, anong nangyari? Sa kaso ni Enarna, panalo si Enarna pero hindi niya alam, disqualified siya. So, kaya ang second placer inupo, nalabag po ito sa utos ng Supreme Court. Kaya lang, ang ginawa ni George Erwin Garcia ay total nakaupo na, hindi niya ngayon binaliktad ang desisyon. Dapat sana ang pinakamagagawa kung patas si George Erwin Garcia ay i-defer niya muna ang proclamation ni Carranza. Kasi nga, sa katotohanan na may lumabas na desisyon ang pinakataas-taasang korte sa Pilipinas na nag-utos hindi pwedeng umupo ang second placer sa kasakali na ma-disqualify ang first placer. Ang kabila ng lahat, inupo. E di ngayon, magte-take-out ngayon, magiging mayor ngayon si Carranza sa Silang, Cavite. Yung Carranza na siya yung pasimuno sa pag-ambush ng security escort ni Atty. Glenchong na si Richard Santillan. Ito yung Carranza na yun. General Ted Carranza. Premier ka pa naman. Sinira mo yung institusyon na kung saan ka tinraining. Pinag-aral ka ng bayan, pera ng bayan ang ginamit sa pag-aral mo sa PMA. Tapos ganun ang ugali mo. Ugali mo ay swapang sa kapangyarihan. Be sportsman. Kung talo ka sa basketball, talo ka. Kung talo ka sa eleksyon, talo ka. You must gracefully exit. Yan ang pinakagustuhan ng mga mamamayan. Sa kasakaling nag-gracefully exit ka, maraming iba sa sunod na eleksyon, maraming iba na bumoto kay Kevin Enarna, ibuboto na sa iyo sa sunod. Anong klase ito? Yung sinabi ni Pixel 925, make George Garcia, itapon siya sa Taal Lake. Ipakain sa mga tawilis sa Taal Lake, ito si George Erwin Garcia. Kaya wala na talaga chance itong Pilipinas na to. Mamaya mag-vlog na naman ako yung ipapangginawa na katarantaduhan ni George Erwin Garcia. Akalain mo, ulitin ko lang, nanalo, nakakuha ng boto na 54,000 plus sa Silang, Cavite, si Atty. Kevin Enarna. Pagkatapos, dinisqualify siya ng COMELEC na hindi niya alam. Kasi ang kaso na sinampa sa kanya na disqualification ay hindi niya natanggap ang kopya. Pagkatapos, panalo naman siya sa division level. Hindi niya natanggap. Nag-apila ang kalaban niya na si Carranza sa pagkatalo ng desisyon ni Carranza na kontra sa kanya. Pag-apila, nanalo siya. Nabaliktad ang desisyon. At nung nabaliktad, pinroklama nila, nadeklara nila na disqualified kayo si Atty. Kevin Enarna. At kung disqualified, pinroklama nila yung second placer na si Ted Carranza na isang kriminal involved sa pagpatay kay Mr. Richard Santillan at kasama ni Richard Santillan na kamag-anak ko na sa loob ng sasakyan ni Atty. Glenchong. Nako. Gusto niyo malalaman kung paano na pinatay? Kasi siya, nung panahon na yun na pinatay si Richard Santillan, ay
hepe ng Region 4 Police Office si Carranza. At ang ginawa niya ay pinatay nila sa side ng may ilog Pasig kasi diyan sa Rosario. Ang may ilog Pasig sa kabila Pasig City. Sa kabila Cainta. Ang Cainta sakop ng Region 4. So ngayon, pinatay nila si Richard Santillan sa side ng ilog na doon sa Pasig. So ang jurisdiction ay nasa National Police, NCR, National Capital Region Police Office. So para mabuhalalagay sa jurisdiction niya, yung mga tauhan niya ng mga pulis na mga killer, tinawid sa tulay at nilipat sa kabila sa may Cainta side ng ilog. Anong nangyari? Nabisto pa sila ng National Bureau of Investigation. Kasi sa nataranta sila, yung paglipat nila ng sasakyan na inambus nila ay yung side ng sasakyan na kung saan nagratrat ay nakadikit na sa dingding sa mga bahay sa kabilang ilog. So, bistado sila. Kaya nakasuhan sila. Nakunan pa ng NBI sa loob na walang baril si Santillan, walang baril din yung babaeng kasama niya namatay na kamag-anak ko. At walang powder burns sa kamay ni Santillan. Nang ibig sabihin, ang lahat po ng bala ay galing sa labas. At walang posibilidad na nagpaputok si Santillan mula sa loob palabas. Parang ala style Atimunan Massacre ni Hansel Marantan. Gusto na palabasin na ganun. Ganun ka-kriminal ang mga pulis. Mga produkto pa yan ng PNPA at PMA. Imbis na sila maging alagad ng katahimikan at katarungan, sila ay naging alagad ng kasamaan. Tapos ito pa ngayon, dinugtong pa niyang kasamaan niya, talunan siya sa eleksyon. Tapos ginawa niyang bahay ang opisina ng mayor sa Silang Cavite. Kaya, ladies and gentlemen, alam ko marami ngayon nag-iipon dyan. Nagsama po ang lahat ng mga tao na bumuto kay Atty. Kevin at Macanar na, pati mga tao ng mga grupo ng Poblete, yung mga kalaban niya ay nagtipon sila. Magrarally sila ngayon sa Silang Cavite. Kaya kayo na mga taga-silang inyo, mga taga-silang, kung gusto nyo katarungan, sumama na kayo dyan sa people power dyan sa Silang Cavite. Yan lang po ang aking masasabi. Kaya, dapat ang problema dito, may tatalakayin tayo kung bakit ano ba ang agenda, ang motibo ni George Erwin Garcia sa likod nito. Yan lamang po. Pero this time, nananawagan ako sa silangin nyo, mga taga-silang, lumabas na kayo sa inyong bahay at magpakita kayo ng suporta para sa katarungan, para kung sino talaga sa totoong nanalo, at isigaw ninyo na hindi nyo pwedeng tanggapin ang second placer. Katotohanan sa second placer ay mas marami ang ayaw sa second placer. So, in lamang po. At magbablog po ako ulit. Ang aking pong talakayin ulit, may inupo na naman si George Erwin Garcia na talunan. This time, babalik ako. Ang tatalakayin po natin ay si Congressman Benny Abante na talunan. Pinaupo. So, bago ako umalis, nais ko muna manghingi sa inyo ng tulong. Bigyan niyo ako sa aking GCash, wallet at saka bangko, dugtong at mga 15,000 pa lang po na ipon ko sa ngayon para isampa na kuwaranto na kaso laban kay Erwin Tulfo kasi may US passport siya. Pangit po tingnan na senador natin na si Erwin Tulfo ay holder ng US passport. Yan po ang ikakaso ko. Ang mahal po kasi ng sinisingil ng Senate Electoral Tribunal. 50,000 sa filing fee at saka 10,000 sa deposit. Yan lamang po. Saka may mga papel pa ko nagpagagastusan. At saka siyempre, magbabayad pa ko ng kasama kong abogado para pipirma dyan. Okay? So, ganoon lang. Sana tulungan mo ako, nyo ako sa adikain para sa katarungan. So, tama, rules are rules, period. Maria Villasper, ibang klase ang gobyernong Marcos, kawawa ang ating mga anak at apu-apuhan. Tomas Esplana, gandang umaga, Dr. Toto Tirador. Pinapakita lang talaga ng gobyerno ngayon kung paano nila
walang hiyain ang ating saligang batas, Korte Suprema, at binabaliwala na ang nilalabas ng desisyon. Denby Elacion, good morning po, Dr. Toto. Tapos Ate Hides, Mix Vlog 2.0. Grabe na nga ang admin na ito. Wala ng batas. Kakalungkot. So, PEC 0125, George Erwin Garcia is a waste of space. Ate Hides, Mix Vlog 2.0, good morning po. Paki-vlog nyo ito po sa mga vlogger na nakanonood dito. Paki-reblog nyo po ito. I-discuss ninyo. Kailangan malalaman ng buong bayan yung ginagawa nitong mga saliwa ng ating mga kalaban na mga demonyo. Maraming salamat po. At balik po kayo. Meron pa ako, abante na naman ng aking vlog.